Kumusta mga kasaliksik? Ang dapat sanay maging makasaysayang tagumpay para sa militar ng North Korea ay nauwi sa isang malawakang kahihiyan. Sa halip na isang demonstrasyon ng lakas at makabagong teknolohiya, ang paglulunsad ng ikalawang barko sa ilalim ng Choyon-class warship program ay naging isang sakuna na tila matagal pang tatatak sa kasaysayan ng kanilang hukbong dagat. Sa harap mismo ni Pangulong Kim Jong-un at ng kanyang anak, bumaligtad ang dambuhalang barko ilang minuto lamang matapos itong kumawala sa dock. Ang nasabing barko na may tinaayang displacement na 5,000 tonelada ay inilunsad noong ika-22 ng Mayo sa gitna ng engrandeng seremonya. Layunin ng kaganapan na ipakita ang mabilis na modernisasyon ng hukbong dagat ng bansa. Ngunit agad na nahalata ang problema. Pagkaalis ng barko mula sa pagkakadaong, nagpakita na ito ng senyales ng kawalan ng balanse sa tubig. Hindi nagtagal, tumagilid ito at kalahating lumubog sa mismong lugar kung saan ito inilunsad. Sa halip na tagumpay, isang hindi inaasahang trahedya ang nangyari, at lahat ito ay nasaksihan sa publiko. Ang reaksyon ni Kim Jong-un ay agarang naging matindi. Tinawag niya ang insidente bilang isang kriminal na aksyon at walang pasubaling ibinunton ang sisi sa mga inhinyero at tagapagtayo ng barko. Ayon sa mga ulat ng state media, kinondena ni Kim ang insidente bilang bunga ng absolute carelessness and irresponsibility. Idiniin niya na ang pagkakamaling ito ay hindi katanggap-tanggap at kailangang managot ang mga may sala. Para sa isang bansa na laging ipinagmamalaki ang disiplina at kontrol sa loob ng kanilang sandatahang lakas, ang ganitong uri ng kabiguan ay hindi lamang teknikal na problema kundi pambansang kahihiyan. Lalo pang naging masalimuot ang sitwasyon dahil sa pagpili ng lokasyon para sa pagpapagawa at paglulunsad ng naturang warship. Isinagawa ito sa Hamburg Shipyard, isang pasilidad na kilalang gumagawa lamang ng mga kargamentong barko, pangisdaan at mga patrol boats. Ayon sa mga analisis, hindi ito angkop para sa paggawa ng isang ganap na destroyer class na sasakyang pandagat. Bukod sa kawalan ng paranasan sa ganitong uri ng konstruksyon, ang mismong infrastruktura ng Hamburg Shipyard ay hindi akma para sa laki at bigat ng Choehyun-class warship. Ang ganitong klasing barko ay karaniwang nilulunsad sa pamamagitan ng dry dock, isang basin-style na pasilidad na maaaring lagyan at tanggalan ng tubig upang ligtas na makalutang ang barko. Ngunit sinasabing hindi nagtataglay ang North Korea ng ganitong pasilidad. Sa halip na gumamit ng dry dock, isinagawa ng North Korea ang tinatawag na side launching method, isang proseso kung saan inilulunsad ang barko sa gilid ng pantalan. Karaniwang ginagamit ito sa maliliit at katamtamang laki ng sasakyang pandagat. Ngunit pinilit ng North Korea na gamitin ito sa isang barkong may sukat na 470 talampakan ng haba. Ipinakita ng mga satellite imagery at drone footage na ang kabiguan ay nagsimula ng madiskaril ang mga bogi, ang mga gulong sa ilalim ng barko na gumagabay sa paglulunsad nito. Sa pagkahulog ng mga bogi mula sa riles, na puwersa ang hulihan ng barko na bumagsak sa tubig, habang ang unahan nito ay nanatiling nakasampa sa launching platform. Resulta, isang hindi pantay na pagbaba sa tubig na naging sanhi ng tuluyang pagkabaligtad. Hindi rin nakatulong ang desisyon na baguhin ang tradisyonal na paraan ng launching. Sa mga naunang barko ng North Korea, ginagamit ang stern launching kung saan pinapaslide pababa ang barko mula sa isang rampa. Subok at ligtas ito sa mas mabibigat na warship. Ngunit dahil sa kaulangan ng espasyo sa Hamburg Shipyard, napilitan ng mga opisyal na subukan ang mas teknikal at mas mapanganib na side launch. Isang desisyong lumabas na hindi napaghandaan at sadyang mapanganib para sa uri ng barko na kanilang ginawa. Bukod pa rito, ang desisyong ito ay nagdulot ng pangmatagalang epekto sa kabuuang proyekto ng Choehyun Plus. Kung ang unang barko sa seryeng ito ay matagumpay na nailunsad gamit ang tradisyonal na paraan, lalong lumilitaw na maaaring naging swerte lamang ito kaysa tunay na kakayahan. Ang pangalawang barko na dapat sanay kumpirmasyon ng kanilang progreso ay nagbunyag ng kakulangan sa karanasan, plano at pasilidad. Sa harap ng mga mata ng buong mundo,
Ang ambisyon ng North Korea na magpakitang gilas sa larangan ng naval warfare ay nauwi sa kahihiyan. Para kay Kim Jong-un, ang sakunang ito ay hindi lamang teknikal na pagkakamali. Ito ay isang moral at politikal na sampal sa kanyang rehimen. Sa kanyang pag-upo sa gitna ng seremonya, habang buong pagmamalaki niyang pinakikinggan ang ulat ng kanyang mga tauhan, ni hindi niya inakala na ang susunod na mga minuto ay magiging isa sa mga pinakamasaklap sa kanyang liderato. Ang barkong pinondohan at inasahang magiging simbolo ng kanilang lakas ay ngayon ay isang konkretong paalala ng kanilang limitasyon. At habang ang Choehyun-class destroyer ay nananatiling nakatihaya sa tubig ng kanilang pantalan, isa lamang ang malinaw, hindi pa handa ang North Korea para sa antas ng modernisasyon na nais nitong ipakita. At sa gitna ng matinding galit ni Kim, hindi malayong may mga buhay at karera sa loob ng kanilang militar na tuluyang magwawakas bilang kabayaran sa isang barkong hindi kailanman lumutang ng tama. Ang bigong paglulunsad ng ikalawang Choehyun-class warship ay hindi lamang isang teknikal na aberya kundi isang matinding dagok sa propaganda machine ng North Korea. Sa mata ng buong mundo, ang pagtagilid ng barko sa gitna ng seremonyang dinaluhan mismo ni Kim Jong-un ay isang nakahihiyang kabiguan na tila hindi kayang itago ng kahit anong uri ng state-controlled media. Lalong lumala ang epekto ng insidente dahil sa presensya ng batang anak ni Kim, si Kim Ju-e, na naging sentro ng pansin ng media dahil sa paulit-ulit na pagpapakita nito sa mga pampublikong aktibidad. Ang kanyang pagkakadalo sa isang kapalpakan ay nagdulot ng hindi inaasahang komplikasyon sa sinasabing paghubog ng kanyang imahe bilang tagapagmana ng liderato ng bansa. Sa loob ng North Korea, ang imaheng maingat na binuo ni Kim sa kanyang sarili bilang makapangyarihan, maalam at hindi nagkakamali ay tinamaan ng matindi. Sa isang bansang pinamumunuan ng personalidad-centered na diktadura, ang mga tagumpay sa larangan ng militar ay hindi lamang isinusulong bilang bahagi ng pambansang depensa, kundi bilang patunay ng divine leadership ng namumuno. Kaya't ang isang makinarya ng digmaan na tumagilid sa harap ng publiko ay hindi lamang kabiguan ng industriya. Ito ay isang kahihiyan sa pinuno mismo. Sa kasaysayan ng North Korean statecraft, bihira ang mga pagkakamaling inaamin sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito maikakaila. Ang dambuhalang barko ay nananatiling nakahandusay sa tubig, isang paalala ng kapalpakan na hindi basta-basta malilimutan. Ang naturang kapalpakan ay agad sinundan ng galit na aksyon mula sa pamahalaan. Ayon sa ulat ng state-run Korean Central News Agency KCNA, inilarawan ng rehimen ang insidente bilang resulta ng inexperienced command and operational carelessness. Ipinahayag din ni Kim na ang pagkabigo ay dulot ng absolute carelessness, irresponsibility, and could not be tolerated. Ang ganitong uri ng matinding pahayag ay bihira sa estado at nangangahulugan na ang mga sangkot sa proyekto ay inaasahang makakatanggap ng mabigat na parusa. Ang mga mata ng partido ay ngayon nakatutok sa plenary session ng Party Central Committee na gaganapin sa huling linggo ng Hunyo. Sa pagpupulong na iyon, inaasahan ni Kim na mailalahad ang pagsasaayos ng barko, isang imposibleng deadline sa konteksto ng technical at logistical na kalagayan ng bansa. Ang deadline na itinakda ni Kim ay hindi lamang arbitraryo. Ito ay may kasamang pampulitikang bigat, sapagkat ito ang magiging plataporma para sa pagpapakita ng kontrol at kakayahan ng estado na itama ang sarili nitong pagkakamali. Malaki rin ang epekto ng insidenteng ito sa imahe ni Kim Ju-ae. Sa mga nakaraang buwan, naging madalas ang kanyang presensya sa mga pampublikong kaganapan at tila sinasadya itong gamitin ng kanyang ama upang humanap ng simpatya sa internasyonal na entablado. Mula sa pagpapakita niya sa Pyongyang International Airport habang nasa background ang isang intercontinental ballistic missile hanggang sa pagtanggap niya ng parangal sa mga sports events. Malinaw ang layunin ng estado na iposisyon siya bilang Ang kabiguan ng warship ay umalingawangaw din sa labas ng bansa. Sa mga mata ng mga dayuhang analyst, ang insidente ay malinaw na indikasyon ng overreach ng North Korea
sa pagsisikap nitong itaas ang antas ng kanilang hukbong dagat upang makasabay sa mga modernong puwersa tulad ng Estados Unidos at South Korea. Ang pagtatangkang ito na ipakita ang kanilang capability parity ay lumabas na hungkag. Sa halip na makabuo ng respeto at takot, mas lalo lamang itong nagpatibay sa imahe ng bansa bilang mapusok ngunit kulang sa sustansya pagdating sa teknolohiya at pasilidad. Bilang panghuling tugon, inutusan ni Kim na magsagawa ng agarang pagkukumpuni sa barko at ipag-utos ang paghahanap ng mga responsable upang parusahan. Ngunit ang katanungan ay nananatili. Kakayanin ba ng North Korea na ayusin ang pinsala sa oras na itinakda? At higit sa lahat, maibalik ba nila ang kredibilidad na tuluyang gumuho sa araw na iyon? Habang hinihintay ang darating na plenaryo, malinaw na isang barko ang lumubog, pero mas malalim pa sa tubig ang inabot na pinsala ng kanilang reputasyon. Kung titingnan ang kabuuang senaryo, hindi na lamang ito usapin ng naval engineering o logistical failure. Isa itong pangyayaring nagbukas sa mas malawak na issue ng kapayahan ng North Korea na magtayo ng makabago at tunay na epektibong militar. Sa isang rehimeng nabubuhay sa propaganda at kontrol ng imahe, ang isang nabigong pagtatanghal ng lakas ay maaaring magtulak sa mas istriktong kontrol, mas matinding pagsisisi at posibleng panibagong puwersang paglilihis ng atensyon sa loob man ng bansa o sa regional na entablado. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa ikalawang Choihyun-class warship na tumagilid bago pa man ito tuluyang makalutang, lalong lumilinaw ang mga seryosong teknikal na pagkukulang na naging dahilan ng kabiguan. Ayon sa mga satellite imagery na inilatala ng The War Zone, makikita na may asul na tolda na tumatakip sa malaking bahagi ng barko. Isang patunay ng desperasyon ng pamahalaan na itago sa mata ng publiko ang pinsala. Ngunit sa kabila ng pagtatakip, lumutang din ang mas malalim na problema. Isang sirang sistema ng paglulunsad, kakulangan ng pasilidad at desisyong pinilit sa kabila ng kawalan ng kakayahang teknikal. Ipinahayag ng mga analyst mula sa Ideas Lab, sina Joseph Bermudez, Victor Cha at Jennifer June, na ang mga bogie o gulong sa ilalim ng barko ay na-disalign o tuluyang nalaglag sa mga riles habang isinasagawa ang side launch. Ang mga bogie ay dapat sanay gumabay sa unti-unting pagbaba ng barko sa tubig, ngunit sa halip, ang hulihang bahagi lamang ang bumagsak habang ang unahan ay nanatiling nakasampa sa side slipway. Ang resulta ay isang hindi pantay na bigat na agad nagwasak sa balanse ng barko. At ilang segundo lamang ang lumipas, ito'y tuluyang tumagilid. Ang mga side launching method ay hindi bago sa industriya ng paggawa ng barko. Sa katunayan, ito ay ligtas at mabisang ginagamit sa mga bansang may sapat na karanasan at kagamitan. Ngunit karaniwang ginagamit lamang ito para sa mga maliit hanggang katamtamang laki ng barko. Ayon kay Yang Uk mula sa Asian Institute for Policy Studies, ang side launching ay angkop lamang para sa mga sasakyang pandagat na hindi masyadong malaki. Sa sandaling lumaki na ang sukat at bigat ng barko, mas mainam at mas ligtas ang paggamit ng dry dock, kung saan maaaring unti-unting palutangin ang sasakyan sa isang kontroladong kapaligiran. Ngunit hindi ito ang kaso para sa North Korea. Sa kakulangan ng dry dock, isang pasilidad na sobrang mahal at teknikal na komplikado, pinilit ng bansa na gamitin ang side launching para sa isang barko na hindi ito akma. Ayon kay retired South Korean Admiral Kim Duk-ki, kung may dry dock ang North Korea, hindi sana kinailangang gumamit ng side launch. Isang dry dock ay nagbibigay ng mas maayos na pagkumpuni at ligtas na paglulunsad. Ngunit sa ngayon, ang kawalan nito ay nagiging hadlang hindi lamang sa paglulunsad, kundi maging sa posibleng pagkukumpuni ng barko, lalo na kung kailangan itong iangat at alisin sa tubig. Bukod sa problemang mekanikal, may mga indikasyon din ng labis na pagmamadali sa buong proseso. Ayon sa mga ulat ng The War Zone, posible raw na isinagawa na ang weapons testing sa barko kahit hindi pa ito kompleto ang propulsion system. Ibig sabihin, ang barko ay maaaring hinila lamang palabas ng daungan para sa pagpapakitang gilas, kahit hindi pa ito lubusang handa.
Sa halip na tapuson ang lahat ng mahahalagang bahagi ng konstruksyon, minadali ang pagpapakita ng firepower upang mapalabas na handa na ang barko, isang desisyong nagpapakita ng labis na pagpapahalaga sa propaganda kaysa sa operational readiness. Ang mismong bilis ng konstruksyon ay isa pang isyong teknikal. Inangkin ng North Korea na natapos nila ang unang Chohyon-class warship sa loob lamang ng isang taon. At kung pagbabatayan ang timeline, mas mabilis pa ang pagkakagawa sa pangalawang barko na ngayon ay nakatagilid sa daungan. Sa industriya ng paggawa ng destroyer-class warships, ang isang taon ay napakaiksi upang matapos hindi lamang ang konstruksyon, kundi ang masusing pagsusuri, stress testing at performance evaluation. Kapag pinilit sa ganoong maikling panahon, halos imposibleng makamit ang kalidad na kailangan para sa isang ganitong uri ng sasakyang pandagat. Ang mga shortcut sa proseso ay hindi lamang sumasalamin sa kawalan ng sapat na pasilidad, kundi sa kultura ng pagmamadali sa ilalim ng utos ng rehimeng nais makamit ang mabilisang tagumpay para sa pampulitikang konsumo. Mula sa kakulangan ng dry dock hanggang sa technical na error sa launching mechanism, hanggang sa premature weapons tests, lahat ng ito ay nagpapakita ng isang pattern, ang kawalan ng tunay na kakayahang suportahan ang klase ng modernisasyong militar na itinutulak ni Kim Jong-un. Ang resulta ng lahat ng ito ay malinaw. Isang barkong itinayo para maging simbolo ng lakas ang ngayoy nakahandusay sa gilid ng daungan. Hindi dahil sa kakulangan sa armas, kundi dahil sa kabiguan sa pinakamahalagang bahagi, ang tamang paglulunsad. Hindi ito resulta ng technical na aksidente lamang. Ito ay sintomas ng isang mas malalim na problema. Ang mismatch sa pagitan ng ambisyon at kakayahan. Ang desisyong itulak ang limitasyon ng pasilidad gamit. At talento sa ilalim ng presyon ng propaganda ay nagresulta sa isang trahedya na hindi madaling ayusin. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung maibabangon pa ang barko, kundi kung matututo ba ang North Korea mula sa pagkabigong ito. Ngunit kung pagbabatayan ang mga naunang hakbang, mas malamang nauulitin pa rin nila ang parehong mga pagkakamali sa ilalim ng parehong baluktot na pananaw, na ang mabilis na resulta ay mas mahalaga kaysa sa tamang proseso. Habang patuloy na sinusubukang itama ang pagkakabaligtad ng isang barko, mas malalim ang kailangan nilang ituwid, ang mismong estratehiya at pananaw ng kanilang militar. Kung may mga inaasahang leksyon mula sa trahedyang ito, hindi ito nagsisimula sa teknolohiya, kundi sa desisyon. Sa halip na itayo muna ang pundasyon ng sapat na pasilidad, pinili ng North Korea ang daang mabilis ngunit mapanganib, at sa araw ng paglulunsad, nabunyag ang kabuuang katotohanan. Maaari silang magtayo ng warship, pero hindi nila kayang patakbuhin ito ng maayos. Ang kanilang hukbong dagat, gaya ng lumubog na barko, ay mas simbolo ng kahinaan kaysa lakas. At para sa isang rehimen na umaasa sa imahe at panlilinlang, ito ay isang katotohanang hindi kayang tabunan ng kahit anong tolda, propaganda o takot.